Good morning everyone. Happy Sunday. Kamusta naman ang ating buong linggo na nagdaan? O naging Naging maayos, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng konting aberya, o kaya naman ay naging masaya, ano? So, ngayong umaga, alam natin yung ibang nating kapatiran ay parating pa lamang at ang iba naman ay napuyat, no? Tulad yung aking mga anak. Napuyat sila lahat, no? Sabi ko, mag-online na lang sila. So, wag nilang kakalimutan na dapat ang Sunday ay para sa ating Panginoon, no? Maaari bang tumayo tayo? At ako na po unang babati kay Pastor Charles, no? Happy birthday, Pastor. Okay, at magkamustahan po tayo, kamayan tayo, no? Kung gusto niyo mag-share, kabigatan, anumang problema, sakit, no? Pwede niyo ring i-share. At kamayan po muna tayo, no? Para sa ating Ang linggo po ay araw ng ng Panginoon at kailangan natin na lahat ng mga problema iangat natin kay Lord. Ayan po, no? Manalangin po tayo, no, sa ipag-pray po natin ang ating mga katabi. At kahit po 1 minuto lang, no, ipag-pray natin sila. At wag po natin sila. Ang gamit po talaga ng church is fellowship with each other, no. So dapat tayo mga kapatiran ay nagpapalakasan. At tuwing Sunday, ito rin ang renewal, no, ng ating energy. So ito po ang sa kalendaryo po natin, kung makikita nyo, ang Sunday is a start of the week, no? So dapat, kung ito ay start of the week, umpisahan natin ito ng may kagalakan, no? Mag-pray po tayo kahit mga 1 minute. Pag-pray natin natin mga katabi, no? Manalangin po tayo sa umagang ito. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa bagong araw na ito. Salamat, Lord, sa buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa araw-araw na presensya mo sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil sa linggong ito ay muli kami nagkatipon-tipon na mga kapatiran. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob mo sa bawat kapatiran, Panginoon, at sa saya at sa mga biyaya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpakumbabang puso, Panginoon. Lumalapit din po kami, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa mga kasalanang aming nagawa ng mga nakaraang linggo, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa ikaw po ang Diyos na mapagpatawad at makalinga, Panginoon. Alam namin na ang biyaya mo, Panginoon, ay hindi nauubos para sa iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po dahil ang iyong awa ay sagana para sa iyong mga anak at ang iyong kapatawaran ay laging handang ipagkaloob sa bawat araw para sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin na punuin mo ng iyong Espiritu Santo ang aming buhay, Panginoon. Buhayin mo ang aming pagsamba at ayahan mong ikaw ang maitaas sa aming awitan
ng pagsamba sa pangunguna ng aming praise and worship team, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong salita na ibabahagi ng aming pastor, Panginoon, na si Pastor Charles. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at pakaingatan, Panginoon, sa kanyang buhay sa ministeryo, Panginoon, sa TLRCC, Panginoon. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran na may sakit, may karamdaman, o may iniinda sa kanilang katawan. Lord, hipuin niyo po ito, Panginoon, at pagalingin. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at sigla, Panginoon, upang makapagpuri sa iyo, O Lord. Ikaw na po ang bahalang umawak. Alam namin na ang iyong kamay ay hindi maiksi upang abutin ang kanilang mga sakit, pangangailangan sa buhay. Salamat rin, Panginoon, sa mga kapatiran na narito. At ganoon din po, Panginoon, maraming salamat din po sa mga kapatiran na paparating pa lamang. Lord, ingatan niyo po sila sa kanilang pagdako sa lugar na ito, sa bahay, sambahan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din, Panginoon, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, thank you, Lord, sapagkat ikaw ang nagkokontrol ng klima ng mundo, Panginoon. At hinahayaan mo na kami, Panginoon, na iyong mga anak ay makapag-uri sa iyo sa tuwing araw ng linggo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Ang lahat po ng ito ay idinadalangin namin at itinataas sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Para po sa ating pagbasa, ang ating pong teksto sa umagang ito ay manggagaling sa awit 95, verse 1 to 3. Sabi dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya'y awitan, ang batong kumblihan. Atin ngang handugan ng masayang awitan, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin sa mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila, makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino mang Diyos. Maraming salamat po sa pagbasa ng kanyang salita sa umagang ito. At tawagan ko po ang ating praise and worship team. Papuri po sa Panginoon. Paari po ba nating palakpakan ng ating Diyos dahil siya ay napakabuti sa ating mga buhay, no? At tayo ay patuloy na binibigyan ng freedom para tayo po ay makapagpuri. Kaya gamitin po natin yung ating mga boses, yung ating mga bewang, yung ating mga kamay para tayo po ay makapagpuri sa Panginoon. Pero bago po yan, hayaan niyo po akong basahin ang ilan sa talata mula sa awit 150 verse 1 to 6. Kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukas po ako. Ang sabi po dito ay, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po yung mawit ng papuri. Pagkakataon, ano ba
Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Patuloy po natin awitin. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Papuri sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y patuloy na umawit ng papuri. Papuri kay Yahweh.
po'y patuloy na umawit ng papuri sa ating buhay at dakilang Diyos. Sapagkat siya ay nararapat, siya lamang ang karapat-dapat na ating pong purihin. Tayo po'y patuloy na umawit. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama.
Jesus, ika'y dakilain. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsama. Itataas ang ngalan mo. Ibigin natin lahat ng papuri sa ating Diyos. Awitin po natin ang iyong nilikha. Ang iyong ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha, O Diyos, ay magpupuri, lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Papuri sa iyo, aming Diyos. Tunay nga na kayo po ay dakila at nararapat lamang po na purihin, O Diyos. Nag-iisang karapat dapat ya Diyos na purihin. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalayaan na kami po ay makapagpuri at makapag-alay po ng mga awitin ng papuri sa inyo, O Diyos. Naway nakarating po ito sa inyong paanan, O Diyos. Ang amin pong mga papuri ay itinataas po namin sa inyong karian dyan sa langit. Maraming salamat po, O Diyos. Ang inyo pong kalwalhatian, ang inyo pong kapangyarihan ang magliwanag po sa amin po ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Yon, praise God. Amen. Maganda. Kayo lahat po ba ay pinagpala? Amen. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So yun po, no? Sa tunay nga po na ang ating Panginoon ay dakila at igit ang ating Panginoon po ay nararapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen. Kaya po, nawa ay yung awitin, yung alay po nating pagsamba sa Panginoon ay nakaabot at natuwa. Diba? Napangiti po natin ang ating Panginoon sa ating pong ginawang papuri at pagsamba po na yan. So yan, bago po tayo magsimula ay nayang ko po ang lahat na tayo manalangin at tumingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu bilang tayo po ay tutunghay sa kanya pong salita ngayong umaga pong ito. Kayo po ay personal na manalangin. Panalangin niyo po na kayo po ay katagpuin ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Hindi lang katagpuin, kayo ay kausapin ng Panginoon sa oras po na ito. Kayo po ay turuan ng Panginoon. Umiling po kayo, manalangin po kayo, nabigyan po kayo ng karunungan at katalinuhan sa oras po na ito bilang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ama naming banal, muli ay kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo na ibinigay niyo po sa amin upang ikaw po ay maalayan ng papuri at pagsamba. Tunay nga po, Ama, na karapat dapat ka na tumanggap ng papuri at pagsamba.
marapat lamang po na ikaw ay aming luwalhatiin. Marapat lamang po na itaas namin ng inyong pong pangalan. Kaya Ama, dalangin po namin sa oras po na ito na yung pagsamba po namin na iyon ay naging mabangong samyo po sa inyo. Naging isang tunay at makabuluhang pagsamba ang naibigay po namin sa araw po na ito. At ngayon po bilang kami ay mag-aaral at makikinig at tutunghay po sa inyo pong salita, dalangin po namin ang karunungan at katalinuhan na magmumula po sa banal na Espiritu na nananahan po sa amin na kami ay tulungan na maunawaan, maintindihan ang katotohanan po ng inyo pong salita. At hindi lang po ito matutunan, maunawaan, kundi tulungan din kami ng banal na Espiritu na mai-apply at maisabuhay itong katotohanan pong ito. Kasi kung nais po namin na magkaroon ng pagpabago sa aming buhay, ay i-apply namin itong mga katotohanan na natututunan at na nauunawaan po namin mula po sa inyo pong salita. Kaya po sa oras po na ito, Ama, dalangin po namin ang isang banal at makabuluhang hinkwentro mula po sa inyo. Nais po namin na maranasan ang inyo pong presensya sa aming kalagitnaan ngayong umaga pong ito. Nawa ang bawat isa po ay inyo pong kausapin, inyo pong hipuin ang kanilang mga puso, buksan po ang kanilang puso't isipan upang maunawaan po ang inyong pong salita. Dalangin din po namin sa pagkakataong ito, Father God, na si Pastor John ay maghahayag din ng inyo pong salita sa lugarin ng Marilao. Dalangin din po namin ang karunungan at katalinuhan na magmumula po sa inyo at ikaw lamang po ang siyang makita sa kanyang pagtayo. Ganon din po ako, Ama, sa akin pong pagtayo ito sa harapan po ito ng paghahayag ng inyo pong salita ay samahan niyo po ako at itago sa inyo pong likuran at gamitin niyo lamang po ako bilang inyo pong boses at ang inyo pong biyaya ang siyang makita. Ikaw po ang maluwalhati sa oras po na ito. At higit po sa lahat, O Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan at katalinuhan at boldness and confidence to preach your word sa umaga pong ito. Ang lahat po ng ito, Ama, ay itinataas po namin sa iyo ng may papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Excited na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Pero bago po yan, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumati, no? Ng happy birthday. So, thank you po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon dahil muli ay binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-birthday. No? Bagamat ito ay dagdag sa aking edad, pero ito rin po ay kabawasan ng mga taon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Pero purihin po ang Panginoon dahil nandito po ako ngayon sa inyo pong harapan at nagagamit pa ng Panginoon. So, yon, still tayo pa rin po ay nasa series ng Knowing Jesus. No? So, last Sunday ay nagkaroon po tayo ng konting hinto, no? Konting stop at binigyan tayo ng isang napaka-challenging na mensahe mula po kay Pastor Rudy kung paano talaga ang buhay ng isang binago o born-again Christian. No, isang talagang Kristiyano na may bagong buhay. No, Kristiyanong ipinanganak muli spiritually. No, yun po ay hindi literal na tayo ipapanganak muli. Yun po ang born again po ay spiritual. No, spirit born again. Nang tayo po ay dating patay dahil sa ating mga kasalanan, pero dahil sa biyaya ng Panginoon ay muli tayong nabuhay. Ay yun po ang ibig sabihin ng born again. Pero sa ating pong pagpapatuloy ng ating serye dito sa Knowing Jesus, bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang kamustahin. No? Kumusta po ang... Yan. Parang ayaw. Ay, nakapatay. Yon. Siyempre po, dahil nagkaroon tayo ng series break, kamusta na po ang pagkakilala natin kay Jesus? Sa pinag-uusapan po natin ito ay kamusta po
Lumalago po ba yung pagkakilala at pagkaunawa po natin sa ating Panginoon? Magkaroon po tayo ng konting review at the same time ay quiz. Sabi ko nga po, ako ay isang lisensyadong guro pero hindi po ako nagtuturo. Kaya medyo may dugo pa rin ng pagiging guro. Kaya magkaroon tayo ng quiz. Nung sermon, unang linggo po ng January, ano po ang pinag-usapan po natin? Paano po natin nakilala ang ating Panginoong Yesus? Ano po yung unang pinag-usapan po natin? May nakakaalala po ba? Tayo. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong minus points dito. Wala pong minus points sa langit. No? Ito po ay konting review lang para in case na may magtanong, sino ang Panginoon sa'yo? Ano yung pinaniniwalaan niya sa inyong Panginoong Jesucristo? Di ba? Mayroon man pong magtanong niyan, alam po natin ang ating isasagot. Kasi ito po mga pinag-uusapan po natin ay napaka-essential pagdating po sa ating pananampalataya. Agit po ang pagkakilala po natin sa ating Panginoon. So sino na po nakakaalala? Ang pinag-usapan po natin nung unang topic po natin, si Kuya, parang second week ata yun. Second week yun. Pero ang unang pinagana natin ay Jesus is fully God and fully man. Diba? Yan yung unang natin, na ang ating pong Panginoon ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos at nagkatawang tao. So we believe that Jesus is fully God and fully man. No? Naniniwala po tayo dyan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at the same time, tao po. No? Pero kung ganun po, kung naniniwala po tayo, naniniwala ba tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao? Siyempre, ang sagot po natin dyan, amen. No? Ayan po ang pinaniniwalaan po natin yan. Mahalaga po na ang pinaniniwalaan po natin ito dahil napakahalaga po ito pagdating sa ating kaligtasan. Hindi po tayo kayang iligtas lang ng Panginoon kung siya ay Diyos lang. Kasi ang Diyos po ay hindi namamatay. No? At kung siya po ay Diyos lang, hindi niya tayo marirepresent. Kaya kailangan niya pong maging tao. Kaya po siya po ay 100% God at 100% man. At the same time, hindi rin po kaya ng Panginoong Jesucristo na tayo'y iligtas kung siya ay tao lang. Diba? Kung siya ay tao na tulad lang po natin, ay wala rin po siyang kakayanan. Mahalaga po to dahil isa po ito sa mahalaga sa ating pananampalataya. Yung pagkaunawa po natin sa ating Panginoon. Next po, siyempre, dito papasok yung pangalawa, sabi ni Kuya, ang pagkakilala natin sa pangalawang week natin, sa sermon 2 natin, ay ang ating Panginoon ay sinless Savior. Siya po ay namuhay ng walang kasalanan. Namuhay po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa na hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Mahalaga din po yun dahil paano niya tayo may re-represent, kung siya ay mismo ay makasalanan. Kung ang ating Panginoon ay nagkaroon lang ng kahit isang kasalanan, hindi niya po tayo maliligtas. Kasi, ang ibig sabihin nun, siya din ay nangangailangan po ng kaligtasan. Siya po ay nangangailangan din. So, nakita natin na ang kanyang kabanalan sa paraan ng pumunta sa atin. Nakikita po ba yon sa atin, mga kapatid? Yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, yon. Ang tagapamagitan po ay topic po natin yan sa prayer meeting. Pero ang ating Panginoong Jesucristo po, ang pangatlo po, the substitute who died for us. Diba? Natutunan po natin na ang ating Panginoon ay siyang pumalit po sa atin. Na dapat ay tayo yung nakapako sa krus, pero siya po ang umako ng lahat. Diba? Nabuhay siya ng walang kasalanan, pero inako niya yung kasalanan, naging makasalanan, o naging kasalanan ng ating Panginoon para po sa atin. So yun po ang mga pinag-usapan po natin. Na yun po ang kapalit na dapat
tayo yung nasa krus, mga kapatid. No? Dapat tayo yung pinako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. No? Sabi po diyan, naniniwala ba tayo ng tawag ito? Na tayo, ang krus ay para sa atin. No, na ang krus po ay para po sa atin, mga kapatid. Tayo dapat yung nasa krus ng Kalbaryo, tayo dapat yung nandun, pero pinalitan po tayo ng ating Panginoon. So yun po yung tatlo na napag-uusapan po natin. Again, ito po ay kabilang sa ating statement of faith, mga kapatid. Bilang isang iglesia, ito po ang pinaniniwalaan po natin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So we believe in Jesus Christ, the eternal Son of God, fully God and fully man, conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So yan po ang unang pinaniniwalaan po natin. He lived a sinless life, died as a substitutionary atonement for sin. Yun po yung pangalawa. And pangatlo, rose bodily from the dead. Na ang ating pong Panginoon ay muling nabuhay. He ascended to heaven, intercede for believers, and will return visibly to reign in glory. So dito po iikot ang ating series na Knowing Jesus. So ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay Jesus, the risen King. Di ba? Kung ang napag-usapan po natin, siya'y Diyos, siya'y namuhay ng walang kasalanan, siya'y kapalit natin na namatay ngayon, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Hindi lang siya muling nabuhay kasi nabuhay siyang hari. Kaya po mga kapatid, ang tanong ko, si Jesus po ay hindi nanatiling patay, siya ay nabuhay at siya ngayon ay naghahari. Siya po ay hari po ngayon. No, yun po ang isa sa pinaniniwalaan po natin. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nanatili na napatay. No? Kaya nandito tayo po mga kapatid dahil si Kristo ay ipinako sa krus, no? At ay buhay at siya ay naghari. Yan. Nandito tayo dahil ang Kristo na ipinako sa krus ay buhay. So kaya po pala tayo nakaupo ngayong umaga dyan dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi lang po namatay, kundi nabuhay. At siya ang ating hari. Ang Panginoong Jesucristo po ba ang hari ng ating buhay? Siya po ang naghahari sa ating buhay, mga kapatid. So ang tanong, mga kapatid, paano? Paano kung si Jesus ay Diyos, walang kasalanan, namatay para sa atin pero hindi nabuhay? No, paano po kaya yon? Baka itong ginagawa po natin ngayong araw na ito ay baliwala. No? Kung ang ating pong Panginoon ay hindi siya nabuhay, baka yung kaligtasan po natin ay hindi kumpleto. Di ba? Kung ang Panginoong Jesucristo po ay namatay lang bilang Savior at hindi siya nabuhay, baka naglolokohan lamang po tayo dito. Pero masalamat po dahil siya ay binuhay po ng Diyos Ama. Di ba? Kaya po, pag titingnan po natin itong pagkabuhay ng ating Panginoon ay parang resibo po ito. Kung ang kamatayan ng ating Panginoon ang siyang nagbayad, ang pagkabuhay po ng ating Panginoon ay ang siyang resibo, patunay na tayo ay kanyang iniligtas. Kaya po mga kapatid, ang resurrection po ay is the core of the gospel. Ito po yung pinaka-sentro. Ito yung puso ng ebanghelyo, ng mabuting balita, mga kapatid. Na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi lamang namatay, kundi siya ay nabuhay. That's why the resurrection is the core of the gospel, mga kapatid. Kung walang pagkabuhay, baliwala po ang mabuting balita. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, sabi niya yan, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko. Ayaw? Sabi diyan, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo
yan ang magandang balitang inyong tinanggap. So ito po yung gospel na natutunan, na ipinangaral at naging saligan ng inyong pananampalataya. So ito po yon, yung gospel po na yon. At sabi sa verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ibig sabihin, kung wala pong resurrection, baliwala. No? Kaya pinaalala po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga tiga-Korinto. Why? Kasi baka po nakakalimutan ng mga tiga-Korinto itong tunay na laman ng gospel. No? Kasi nung panahon po nila, marami na rin pumapasok na maling katuruan. No, mamaya po makikita po natin na mayroong umaangal na hindi ang Panginoong Jesucristo po daw natin ay hindi po nabuhay. Kaya sabi niya sa verse 3, mga kapatid, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin. So ito pong itinuturo ni Apostol Pablo dito ay hindi po ito haka-haka lang, hindi po ito invento niya lang. Kundi ito po ay mismong tinanggap niya rin itong turo po na ito na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi sa kasulatan. So siya po ay nakabase lang din sa kung ano ang tinuturo ng Biblia ng ating pong Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So hindi niya po inimbento yung gospel na pinipreach niya po dito. Kung ano po yung gospel na sinasabi ng banal na kasulatan, yun po yung pinapayag niya. Kaya yun po yung paalala niya dito sa mga taga-Korinto. At sa verse 4, sinabi niya po, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi na natiling patay, kundi siya ay nabuhay. No, inilibing at muling nabuhay. Yung inilibing po dito, patunay na siya ay namatay. Pero yung pagkabuhay po dito, na siya ay nagtagumpay. No? Sa kamatayan. Sabi diyan, nabuhay siya sa ikatlong araw. Alam niyo po, yung ikatlong araw po dito, hindi naman po ito ibig sabihin na 72 hours. Kumbaga, pumatak po yung Friday ng hapon, tapos buong Saturday, tapos Sunday ng umaga na buhay po ang Panginoon. Pero that doesn't mean na ikatlong araw ay 72 hours po. Hindi po yung pumatak lamang po. So kasi marami pong nagsasabi na 72 hours daw napatay ang Panginoon. No? O yung 3 araw po na yun ay na-consume. Pero ito po ay pagpatak lamang po ng mga araw. No? So konting trivia lang po, mga kapatid, no? Pero dito makita po natin dito na itong sinasabi na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay ay mismong tinuturo din po ng kasulatan. Kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Kaya nga sabi diyan, mga kapatid, the resurrection proves that God accepted Christ's sacrifice. Yung pagkabuhay daw po pala ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapakita na yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap niya. No? Na okay, nabayad. Pinagbayaran na. Diba? Noong ako po ay nag-aaral pa, nabutan ko po yung my tuition fee, ang inihingi po sa akin ay COR. Kailangan maipakita ko po yun kay mama at the same time, mapakita ko yun sa mga teacher namin na ako ay registered o naka-enroll. So, ganun din po yun. No? Para mapatunayan na tayo talaga tinanggap ng Panginoon yung sakripisyo po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kailangan siyang buhayin. That's why the resurrection proves that God accepted Christ's sacrifice. Yung pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo ay naggagarantiyan na yung kapatawaran natin, yung kaligtasan natin ay sigurado po, mga kapatid. No? Kasi yun po ang sabi din sa Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse 25. No? Sabi po diyan, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Namatay po ang ating Panginoong Jesucristo pero muli siyang binuhay siyang muli upang tayo ay ganap
na mapawalang sala. So imagine mga kapatid, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ganap yung ating kapatawaran mga kapatid. Kaya ang resurrection po ay ebidensya na tinanggap ng Diyos ang kabayaran ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Kung walang resurrection mga kapatid, walang assurance na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. That's why mga kapatid, our forgiveness is certain. Our justification is complete. And our peace with God is secured. Why? Kasi ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli. So yung forgiveness ay talagang natamasa po natin. Sigurado po na matatanggap, sigurado po na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sigurado po tayo ito ay na-justified. Tayo po ay, ibig sabihin ng justified, yung penalty, yung kabayaran ng kasalanan. Ba? Tayo po ay dapat mamatay. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil po tayo ay na-justify na ng Panginoon, yung penalty po na yon ay tinanggal ng Panginoon. At dahil ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, sigurado po na tayo ay justified na. Na tinanggal na yung kabayaran po ng kasalanan po natin. At higit sa lahat, meron pong kapayapaan. Mga kapatid, the resurrection is historically grounded at hindi lamang po ito haka-haka. Totoo po ito mga kapatid. Hindi lang ito chismis na napakinggan, chismis na kumalat, hindi lang ito haka-haka. Kundi ito po ay totoo na nangyari. Marami pong nagpatotoo dito. Sabi po dyan sa verse 5, sabi po, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. So ibig sabihin mo, may witness po. Nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo nung siyang nag-resurrect kay Pedro at doon sa 12 apostol. Bagamat ito po ay 11 na lang. Yung 12 disciple po na dito is title lang po ito pagdating po sa mga alagad ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, 11 na lang sila dito dahil si Judas po ay nagpakamatay. Hindi rin po masabing 11 kasi si Thomas po ay wala din po nung panahon dito. Diba? Huli po dumating kasi nag-doubt pa nga po si Thomas na talagang buhay ang ating Panginoon. So ibig sabihin yung 12 po dito ay it's referring sa mga alagad ng Panginoon. So ang Panginoong Jesucristo po, nung siya'y nabuhay, nagpakita kay Pedro, nagpakita sa kanyang mga alagad. At hindi lang po yan. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi lang yung alagad, hindi lang si Pedro, kundi may iba pa na witness na talagang nabuhay po ang ating Panginoong Jesucristo, na talaga siyang nag-resurrect. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan. No? So ibig sabihin mga kapatid, marami ang nagpatotoo na itong pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang chismis, hindi fake news. Kasi 1, 2, 3 na nagpapatotoo po ay matibay. Yung po na yon. Malaki yung ebidensya. Patunay na totoo nga nangyari ang bagay po na yun. Dito po, si Pedro, tapos yung mga alagad, tapos dito 500, no? Garantiya po yun na totoo ang pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi pa ni Apostol Pablo, nagpakita rin kay Santiago. Diba? At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. No? At pang-8, sabi doon sa verse 8, pati kay Apostol Pablo ay nagpakita po ang ating Panginoong Jesucristo. Saan po nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo? Sa Road of Damascus. Diba? Doon po kinatagpo ng Panginoon ang itong si Apostol Pablo. So ibig sabihin mga kapatid, maraming nag-witness, no? Maraming nagpatotoo na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli mga kapatid. Marami pong nagsabi, maraming nagpatotoo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na nangyari. Kaya mga kapatid, ang resurrection, ang pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po ito haka-haka.
Maraming magcha-challenge po niyan. Kung nakakapanood po kayo ng mga apologetics sa internet, yan po ang isa sa mga tinatanong. Na magbigay ng evidence, ng proof, kung talagang nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito pa lamang po, wala pang ebidensya, wala pang proof, witness pa lang ay patunay na ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay. At meron din po mga historical evidence na talagang nagpatunay ng ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay. Kaya mga kapatid, ang tanong, ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay sa ating kaligtasan? Anong importansya na itong pagkabuhay ng ating Panginoon? Anong significance ng bagay po na ito pagdating po sa ating kaligtasan, mga kapatid? No? Ano po ang dulot nito? No? Kung ganun nga, kung sa krus natapos ang istorya, mga kapatid, no? Baka wala pong tunay na kaligtasan. Pero salamat po sa Diyos ay hindi po natapos doon. Hindi po natapos sa krus ng Kalbaryo ang istorya ng kaligtasan. Kundi binuhay po ng ating Panginoon, ng Diyos ang ating pong Panginoon. So if Christ, mga kapatid, if Christ has not been raised, our faith is empty. No, ang baliwala po yung pananampalataya natin, mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi binuhay. If Christ has not been raised, our faith is empty, mga kapatid. No? Sabi diyan sa verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo muling nabuhay, bakit sinabi ng iilan sa inyo na hindi bubuhay yung muli ang mga patay? So may mga talagang hindi po naniniwala, mga kapatid, na sinabi nila na kung walang resurrection, mga kapatid, baliwala yung pangangaral po nila Apostol Pablo sa katotohanan pong ito. No, kaya po sabi niya sa verse 13, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. Diba? Ganun din sa oras po na ito, mga kapatid. Kung ang ating Panginoon ay nanatiling patay, baliwala po ang ginagawa kong ito. No? Baliwala po, walang dahilan, walang saysay ang pangangaral kung ang ating Panginoong Jesucristo po ay hindi muling binuhay. No? That's why kung ang ating Panginoon ay hindi binuhay, ang ating pong pananampalataya ay empty. Wala pong saysay o wala pong laman. No? At walang katuturan ng inyong pananampalataya. No? Ayun po ang sabi diyan ng salita ng Panginoon. Walang saysay ang pangaral, walang laman ng pananampalataya, walang power ang Kristyanismo, mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay hindi binuhay o kung hindi po siya nabuhay. Pangalawa, mga kapatid, if Christ has not been raised, we are still in our sins. Kung ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi binuhay, hindi nabuhay, tayo po ay patuloy pa rin na nasa kasalanan. Na tayo pa rin po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Hindi nawala yung kasalanan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nabuhay. Ang kasalanan ay nasa atin pa rin, mga kapatid. We are still sinners if God is not been raised, mga kapatid. Yun po ang sabi sa verse 15, mga kapatid. Kung ganoon, sabi, lilitaw kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos, ngunit hindi naman pala. Kulang talaga, wala muling pagkabuhay ng mga patay. So, ibig sabihin, kung talagang hindi po totoo, mga kapatid, sabi diyan, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Salamat at binuhay po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil ngayon, wala na yung kasalanan. No? Bagamat tayo'y bumabagsak minsan, pero hindi na po tayo alipin ng kasalanan. No? Hindi na tayo sunod-sunuran sa kasalanan, mga kapatid. No? Ayun po ang magandang dulot.
ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi nabuhay si Jesus, hindi sapat ang kanyang kamatayan, mga kapatid, para pagbayaran yung kasalanan po natin. Hindi tinanggap ng Ama ang kanyang sakripisyo. Tayo po ay nasa kasalanan pa rin, mga kapatid. Ibig sabihin, meaning niyan, mga kapatid, walang tunay na kapatawaran, walang justification kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay. Kaya sabi diyan, mga kapatid, sin is paid, mga kapatid. Ang kasalanan ay bayad na. Judgment is satisfied. Salvation is secure. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli. Kaya wag na po tayong mag-alala kung bayad ba yung kasalanan ko. Kasi meron pong kasiguraduhan, meron pong resibo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabayaran yung ating kasalanan. At tayo ay, wag po rin tayong kabahan o matakot na darating yung panahon na pagdating sa Judgment Day ay tayo ay babagsak. No? Kasi yun po ang katotohanan, mga kapatid. Lahat po tayo, even me, ay haharap po sa judgment seat of Christ o sa judgment throne. Lahat po tayo ay hahatulan, lilitisin ng Panginoon, pero wala po tayong dapat ipangamba dahil ang kaligtasan po natin, ang security po natin ay nasa ating Panginoon. No, dahil siya'y nabuhay, yung judgment po natin is satisfied. No, salvation is secure. Sigurado ang ating kaligtasan dahil ang ating pong Panginoon sa Kristo ay nabuhay. So if Christ has not been raised, mga kapatid, death has the final word. Ang kamatayan ng huling salita, na tayong lahat ay mamamatay. Ang gando na lang, kamatayan, wala ng eternal life, mga kapatid. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay, walang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag tayo'y namatay, patay na talaga tayo. Wala na po tayong magagawa doon. But because Christ is risen, no, because ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun ang sabi sa verse 18. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung yun ay hindi po siya nabuhay. Pero dahil siya'y buhay, kasiguraduhan po ang ating kaligtasan, mga kapatid. So if Christ has not been raised, mga kapatid, Christian are the most pitiful people. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano ang pinakakawawang nilalang dito sa lupa, mga kapatid. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nabuhay muli. No? Tayo po na mga Kristiyano. Ibig sabihin ko, kahit nga po, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, walang Kristyanismo, walang Christian, mga kapatid. Pero dahil po siya, no, kasi baliwala po yung ginagawa natin, mga kapatid. Kung ang ating Panginoon ay hindi nabuhay. 19, kung ako ang pag-asa, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung dito lang sa mundo. Kung pang-earthly lang, mga kapatid. No, parang sinasabi ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, kung hanggang dito lang ang ating pag-asa, kung walang resurrection, kawawa tayo, mga kapatid. Why? Kasi we deny ourselves. No? Marami tayong ginagawa para sa ating Panginoon. Marami tayong sinakripisyo. No? Marami tayong sinunod. No? We follow Christ sacrificially. No? We obey. We worship Him. Diba? Every Sunday tayo ay pumupunta sa simbahan. Ay kung patay naman pala siya. Kung hindi pala siya nabuhay. Hindi, parang naglulukuhan lang po tayo. Niloloko lang natin yung sarili natin. That's why kaya sabi dito, kung hindi binuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ang pinakakawawa sa lahat po ng tao. Okay, kasi walang kabuluhan, walang saysay. Para saan tong mga ginagawa po natin? Para saan yung paghihirap natin? Para saan yung paglilingkod po natin? Para saan yung pagtitiis natin sa mga pagpangungutya sa atin? Pagpe-persecute sa atin? Kung ang ating Panginoong Jesucristo. Para saan yung pag-share natin ng gospel? Para saan yung pagpe-prayer meeting natin, pagpa-Bible study po natin, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay patay lang.
hindi siya nabuhay. That's why mga kapatid, salamat sa Diyos, binuhay po ang ating Panginoong Jesucristo. Na itong ginagawa po natin ay hindi po baliwala. No? Kaya nga mga kapatid, napakagandang transition. Puro what if po yun mga kapatid kung titingnan natin eh. What if hindi nabuhay? What if ganito? Pero mga kapatid, but Christ has been raised. Ngunit ang ating pong Panginoong Jesucristo ay binuhay muli. So our salvation is certain. Sigurado po ang ating kaligtasan mga kapatid. Kasi yun yung sabi sa verse 20 mga kapatid. So ibig sabihin yung 19 to 12 ay what if yun na kung hindi ang Panginoon ay nabuhay. Pero sabi sa 20, ngunit sa katunayan, talagang totoo to mga kapatid. Naniniwala, sigurado, si Apostol Pablo na binuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. So tayo po mga kapatid ay naniniwala din the resurrection of the dead body. Na darating po ang panahon na ang lahat ng patay na nanampalataya o hindi ay bubuhayin muli. Mga kapatid, kaya yung kamatayan po ay ano lang po yun, pahinga. Para po pagdating nung resurrection body, na bubuhayin po ang lahat, depende po yun kung mananampalataya o hindi mananampalataya, pero bubuhayin po yun. No, bubuhayin po muli para makasama po ang Panginoon. Kaya ito po yung pinakamakapangyarihan na ngunit mga kapatid sa buong Biblia na binuhay pong muli ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pagkabuhay po, ang resurrection po mga kapatid ay hindi to haka-haka, no? Hindi po ito naisipan lang mga kapatid, kundi ito po ay tunay at totoo mga kapatid. So because Christ has been raised, ang ating pong Panginoon ay nabuhay muli. No? Sabi sa verse 21, kung panahong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Ito po ay patungkol kay Adan na siyang nag-cause ng kasalanan, no? Pero ang ating pong Panginoong Jesucristo ay namuhay para po magkaroon tayo ng buhay. At in verse 22, sapagkat kung panahong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So lahat po tayo ay bubuhayin muli mga kapatid. So hindi lamang po ang ating Panginoong Jesucristo ang bubuhayin o binuhay, kundi darating po ang panahon na tayo ay bubuhayin din mga kapatid. No, sabi sa verse 23 mga kapatid, ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pinakauna po siya yung binuhay. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya ay muling mabubuhay. That's why mga kapatid, the resurrection declares the final defeat of all enemies. Tinalo na lahat ng ating magkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kaaway. Ang number one kaaway po natin mga kapatid ay kamatayan. Pero dahil sa pagkabuhay niya po, natalo po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 20 po, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. No? In verse 25, sabi po dyan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. No? Kailangan pong maghari ng ating Panginoon. That's why it's a risen king mga kapatid. No? Siya ang ating hari. Ang ating pong Panginoon ngayon ay naghahari. No? Hindi siya naghihintay na maging hari, mga kapatid. Hindi siya magiging hari sa future, kundi ngayon po, sa kasalukuyan ay naghahari po ang ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 26, ang kahuli-huliang kaaway ng kanyang lulupugin ay ang kamatayan. No? Yan po ang kalagahan yan mga kapatid.
tinalo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nabuhay. Tinalo niya ang kamatayan. That's why this matters to our salvation, mga kapatid. Kung totoong nabuhay si Jesus, paano nito binabago ang pagmamahal ko sa Kanya? Diba? Ano kahalagahan nun? Para saan yun, mga kapatid? At kung ang katotohanan po na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang impact nito, mga kapatid? Ano yung mababago nito kung paano natin mamahalin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? So number 1, mga kapatid, we love Jesus with gratitude, not just obligation. So ibig sabihin, mamahalin po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang puso po natin, ang buhay po natin ay punong-puno ng pasasalamat. Pasasalamat na yung kaligtasan natin ay sigurado. No? Kaya po yung pagsunod po natin sa ating Panginoon ay hindi po ito obligasyon. Ang pagmamahal po natin sa Panginoon ay hindi ito obligasyon na i-check natin sa ating checklist na parang kailangan natin gawin. Hindi po, mga kapatid. Ang pag-ibig po natin sa ating Panginoon ay dahil yon sa nag-uumapaw na pasasalamat dahil po sa ginawa niyang sa atin. Dahil po sa binigay niya na kaligtasan. Kaya nga, kapatid, He didn't just die for you. He rose for you. Hindi lamang po namatay ang Panginoong Jesucristo para sa iyo, kundi siya'y muling nabuhay para po sa iyo. At kung yayakapin po natin yung katotohanan po na yon, bakit tayo hindi magkakaroon ng pusong nag-uumapaw ng pasasalamat? Kung ang katotohanan po na yun, na namatay, hindi lang namatay ang ating Panginoon, kundi siya pa'y nabuhay muli. Kaya, mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa isang patay na tagapagligtas. Hindi tayo sumasamba sa isang patay na tagapagligtas. Hindi natin minimit every Sunday ang isang patay na tagapagligtas. Minimit natin every Sunday ang buhay na tagapagligtas, mga kapatid. No? Naglilingkod tayo sa isang buhay na hari, mga kapatid. Kaya nga, we love Jesus with confidence, not fear. Kasi dahil siya'y buhay, mga kapatid, mayroon tayong confidence, lakas ng loob. No? Yun yung pagmamahal natin kay Jesus, mga kapatid. No? And again, pangatlo, we love Jesus with purity because sin no longer fits resurrection's life. Ibig sabihin, pwede nating mahalin ang ating Panginoon ng totoo. O mga kapatid, hindi po natin pwedeng mahalin si Jesus, pero ayaw nating bitawan ang kasalanan. Hindi po pwede yun. Hindi natin pwedeng ipagsigawan na mahal natin si Jesus at the same time, tayo po'y namumuhay sa kasalanan. Kung tunay nating mahal si Jesus, if we love Jesus, mga kapatid, we hate sin. Ayaw natin ng kasalanan. Kasi sabi sa Romans chapter 6, we are already dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan at tayo buhay sa Diyos. No? Kung buhay si Jesus sa iyo, mga kapatid, sa iyong buhay, no? Kung buhay siya para sa iyo, yung kasalanan, hindi komportable, ayaw mo ng kasalanan, galit ka sa kasalanan, ayaw mo nang mamuhay sa kasalanan, itinatakwil mo ang kasalanan. Yun yung ibig sabihin ng pagmamahal kay Jesus, mga kapatid. You love Jesus, you hate sin. No? Ayaw mo ng kasalanan, ayaw mo nang magkasala. Yun ang pagtunay na pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid. That's why resurrection love produce holiness, mga kapatid. Nagpuproduce ito ng kabanalan. Hindi para maligtas, kundi ligtas na tayo, mga kapatid. Yung pagpursue ng kabanalan, ang pamumuhay ng may kabanalan, ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi para magkaroon tayo ng kaligtasan, kundi yun po ay bunga ng tayo ay ligtas na. Yun ay bunga ng kaligtasan. Yun ang patunay na ikaw ay ligtas, na ikaw ay namumuhay na kay Kristo. Pag ikaw ay lumalakad sa kabanalan, ikaw ay namumuhay na ayon
sa kung ano yung kalooban po ng Diyos. No? At the same time, mga kapatid, we love Jesus with loyalty. Tapat po ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? No? Because He is our King. Diba? Kung tayo ay may sa company, sa boss natin, loyal tayo, ganoon din po sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Dapat loyal po tayo. Walang ibang Panginoon sa ating buhay. Walang ibang naghahari po sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kung tayo ay tunay na mananampalataya, dapat si Kristo ang naghahari. If you believe Jesus is King, diba? King of Kings, Lord of Lords, dapat ganun siya sa buhay natin. In every area of our lives, naghahari po dapat ang ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng loyalty, mga kapatid. Kaya you cannot serve two masters. It's either you love the one or you hate the one. Ganun ang loyalty, mga kapatid. If we love Jesus, ibigay natin yung loyalty natin sa Kanya. Ibigay natin yung 100% ng loyalty po natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, we allow God, we allow Jesus na magkaroon ng authority sa ating buhay. Binibigyan natin siya ng karapatan na magdesisyon, na i-lead tayo sa kung anong gusto niya sa ating buhay. Yun yung ibig sabihin that we love Jesus with loyalty. No? Siya po ang priority natin. Siya ang inuuna po natin, mga kapatid. No? Hindi lang siya sidekick. Kaya nga po, mga kapatid, si Jesus po ay hindi natin idinadagdag sa buhay po natin. Kundi siya po ang buhay natin. Maging malinaw po sa atin yun, mga kapatid. We're not just adding Jesus sa buhay natin. Jesus is our life. Siya ang buhay natin. Kung wala si Jesus sa buhay natin, patay. Kung wala tayong relasyon kay Jesus, tayo'y patay. Kung tayo'y hiwalay kay Jesus, tayo'y patay. Wala tayong buhay. That's why we don't just add Jesus in our lives, mga kapatid. Hindi lang natin siya dinadagdag sa buhay natin, kundi siya mismo ang buhay po natin. Yun ang tunay na Kristyanismo, mga kapatid. Si Jesus ang iyong buhay. No? Hindi lang siya keychain na sinabit mo, palamuti na idinagdag mo, kaibigan na idinagdag mo sa buhay. Kundi siya mismo ang iyong pong buhay. Siya ang Panginoon mo, siya ang Master mo, siya ang Lord mo, siya ang God ng buhay mo, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, we love Jesus with loyalty because He is our King. Siya ang ating hari, mga kapatid. And we love Jesus with longing. Why? Because the risen King will return. Galing, no, mga kapatid? Hindi lang siya namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi lang siya nabuhay para siguraduhin tayo'y ligtas. Siya'y babalik, mga kapatid. That's why yung pagmamahal natin kay Jesus ngayon, nag-a-anticipate po tayo na babalik siya. Di ba? Tulad ng mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa. We love them because we expect na darating ang panahon na babalik siya. Same with Jesus, mga kapatid. Isa rin sa pinananampalatayaan natin, mga kapatid. Isa yun sa doktrina po natin na darating ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay babalik. No? Siya po ay babalik ang ating pong Panginoon. No? So we don't love a dead Savior, mga kapatid. We love a risen King, mga kapatid. Yun ang kagandahan, yun ang kaibahan ng pagiging Christian, mga kapatid. O yun yung kaibahan ng Kristyanismo sa ibang religion, sa ibang paniniwala, mga kapatid. Sa Buddhist, si Buddha namatay. Diba, mga kapatid? Pero ang ating pong Panginoong Jesucristo ay buhay. That's why we don't love a dead Savior, mga kapatid. Hindi tayo nagmamahal
sa patay na tagapagligtas. We love our risen King. Minamahal natin ang ating buhay na tagapagligtas at siya'y nagahari sa langit, mga kapatid. Kaya nga po, ang tamang response sa isang buhay, sa isang tagapagligtas na buhay, mga kapatid, o isang tagapagligtas na hari, ay buhay na pagsamba. Kung lulunukin po natin itong katotohanan po nito, ang response, ang magandang response, mga kapatid, ay worship. Pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lang worship, kundi pagsunod, mga kapatid. Ang susundin mo ay buhay na tagapagligtas, buhay na Diyos. Kaya nga lagi minsan sinasabi natin sa panalangin natin, madalas nating sinasabi, ang Diyos natin ay buhay. No? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Yes, mga kapatid, buhay ang ating Panginoon. That's why sumunod tayo sa ating Panginoon. And pangatlong, best response at tamang response dito, mga kapatid, ay pag-ibig. Pagmamahal po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, Jesus is not in the grave. Wala po sa libingan ang ating Panginoong Jesucristo. He is risen, He is reigning, and He is worthy of our whole love. Deserve po ng Panginoon yung pagmamahal po natin. Why? That's the greatest commandment, mga kapatid. Sinamarize na lang ng Panginoon. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Diba? Mahalin po natin. That's why itong katotohanan po na ito, mga kapatid, ay maging fuel po natin. No? Maging dahilan po natin, pinakamalalim na dahilan po natin para mahalin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang direksyon po ng iglesia po natin, in love. Nawa ay lumalim ang pag-ibig natin kay Kristo. At sa mga katotohanan pong ito, mga kapatid, na maunawaan mo na itong tagapagligtas mo ay buhay at nagahari, mamahalin mo siya. Kaya mga kapatid, let us love Him. Let us love Jesus with our whole lives. Mahalin po natin si Jesus buong buo. Not half-hearted, mga kapatid. Dapat sa panahon po na to, hindi na half-hearted yung pagmamahal natin kay Jesus. Dahil wala man pong eksaktong taon, araw, kung kailan babalik ang ating Panginoon. Pero babalik po siya. Tulad ng isang magnanakaw, hindi niya ipapaalam. Paano kung abutan po tayo ng Panginoon na hindi natin siya mahal? That's why today, mga kapatid, bago tayo tuluyang matapos, wag po kayong mag-alala, last slide ko po na yan. Pero bago po tayong matapos, mga kapatid, kung narito ka ngayon at napagtanto mo na kilala mo si Jesus bilang tagapagligtas lang, pero hindi mo siya lubos na kilala bilang buhay na hari, ito na yung pagkakataon, mga kapatid. No? Na lumapit po sa ating Panginoon. Tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong pong buhay. Mga kapatid, He is risen, He is reigning, and He is worthy of our love, mga kapatid. No, tayo po'y manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw po ay nabuhay at nagahari. Salamat din po sa aming kasalanan na Iyong pinatawad. Salamat po dahil ang kamatayan ay natalo at ang aming pag-asa ay buhay dahil Ikaw ay buhay. Kaya, Jesus, dalangin po namin na baguhin niyo po ang aming mga puso. Palalimin mo ang pagmamahal namin sa iyo. Lord, patawad kung naging half-hearted
yung pag-ibig namin sa iyo. Kaya ngayon, Lord, turuan mo kaming mamuhay na may pagmamahal sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay bilang mga taong binuhay mo mula sa kamatayan. Kaya Lord, we declare, Ikaw ang aming hari, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming buhay. Kaya Lord, purihin ka, sambahin ka, itaas ang iyong pangalan sa oras po na ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy, no, sa ating gawain. Tayo po ay nasa first Sunday of the month. At every first Sunday of the month, dito po natin ginagawa ang Lord's Supper, na kung saan ito po ay ordinansa na iniwanan po sa atin ng Panginoon. Aside po sa bautismo, ay ito po ay ang Lord's Supper po ang siyang iniwan na ordinansa ng ating Panginoon na wag po nating kakalimutang gawin. Sabi ko nga po that every time na ginagawa po natin ng Lord's Supper, ay ginagawa po natin to bilang pag-aalala sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin po natin kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon. No, kung paano inalay ng Panginoon ang kanyang buhay, tinanggap ang lahat ng sugat, ng sakit para bayaran yung kasalanan po natin. At pag every time na gagawin po natin itong ordinansang ito, alalahanin natin kung paano dumanak ang dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sige po, i-distribute po natin ang sacraments. At abang dinidistribute ito, mga kapatid, kunin niyo itong pagkakataon para manalangin. Kunin niyo po itong pagkakataon na ipanalangin, na magpasalamat sa Panginoon, na magbulay-bulay, mga kapatid. Manalangin po kayo sa Panginoon. Alalahanin mo, kapatid. Sa pag-aalala mo ng bagay na ito na ginawa ng ating Panginoon, ay tapusin mo ang iyong panalangin sa pagsamba, mga kapatid. Manalangin ka, kapatid. Pagpasalamat mo sa Panginoon ng kaligtasan. Ipagpasalamat mo sa Panginoon ang bagay po na ito. Na siya'y namatay, nabayubay, dumanak ang dugo sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng ating kasalanan. Para iligtas tayo sa kamatayan at bigyan tayo ng bagong buhay. Huwag mo kakalimutan, kapatid, na tapusin ang iyong panalangin sa pagsamba. Kunin mo rin itong pagkakataon para humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kunin mo rin itong pagkakataon upang muli ay linisin ka ng Panginoon. Naalisin ang mga kasalanan na hindi mo mabitawan. Kasi itong gagawin natin ay ginawa ito ng Panginoon para alisin yung kasalanan. Iligtas tayo sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Kaya ngayon, kung ikaw ay may kasalanan pa rin na hindi nabibitawan, kunin mo itong pagkakataon para isuko sa Panginoon, para humingi ng tawad. Muli kang linisin ng ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at itaas po natin ang tinapay. Sabi po dito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapirat sa iyon at sinabi,
ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Taas naman po natin ang kopa. Sabi po dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin ang kopa. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, we thank you, we glorify you, we honor you sa oras po nito. Ang puso po namin ay puno ng pasasalamat sa oras po na ito. Na muli ay inalala po namin kung paano po kami inibig. Pinakita niyo po iyon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano ang inyong pong katawan ay nabayubay at ang inyong pong dugo ay dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord Jesus, ang puso po namin ay nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Awitin po natin ang doxology. Hello. Yan na. Na-bless ho ba ang lahat, no? Tunay nga po, no, na ang resurrection ni Jesus Christ ay nagbibigay sa atin ng tagumpay, no? So, wag po natin kakalimutan yan, ano? Na tayo ay tinubos ni Lord. Kaya tayo naman po ay dadako sa ating pagbibigay. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay nasa Pilipos, no? Philippians 4:19. Sabi dito, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ninyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan, kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, kanina po, no, kagabi, no, sabi ni Ate Connie, ako daw mag-preside, no. So, nag-isip at nag-aral ako ng pwede natin maging teksto tungkol sa pagbibigay, no. So, nakita ko tong Philippians 4:19. At ang sinasabi rito ay pupunan ng Diyos ang inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. No? So dito, sinasabi ni Pablo na talagang mayaman si Lord. No? So hindi natin siya, sabi nga sa English, hindi natin siya ma-outgive. No? Hindi natin malalampasan ang ibinigay niya sa atin dahil napakayaman ng Diyos. So kayamanan natin na yan, yung inaabot natin, ay napakaliit lamang yan. Katumbas ng ibinibigay ng Diyos para sa atin. So dito ang teksto ng Philippians 4:19, si Pablo ay nakulong, no? So siyempre, normally lahat ng mga nakukulong ngayon, tulad ng mga
sangkot sa sa mga flood control, hinahatiran sila ng pagkain, tinutulungan sila doon. So wag na natin sila. So lahat na nakukulong ganon. So itong mga taga Pilipos, napakamatulungin, no, kay Pablo. Sabi nga dito, sila sa lahat ng church na yung Pilipos ang nagbibigay sa kanya ng tulong sa loob ng bilangguan. So sinabi ni Pablo sa kanila na ang pagkakasabi dito, saan ba ito? Nawala ako. Ang sabi rito, sinabi ni Pablo sa kanila na ang Diyos ko ang siyang magbabalik sa inyo. No? So ganun din sa atin. No? Lahat ng ibinibigay natin kay Lord ay bumabalik yan. No? Hindi naman kasi tayo nagbibigay para makatanggap, pero ang Diyos naman ay totoong nagbibigay ng kapalit. So itong verse na to, hindi tayo tinuturuan para sa mga tamad, no? Kasi halos lahat ng tao umaasa lang sa biyaya ng Diyos. No? May kasabihan pa rin tayo na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So wag natin kakalimutan yun, no? Na pag tayo ay nagbibigay, kahit na tayo ay kapos, lagi nating iisipin na ang pagbibigay natin ay hindi para sa may mabebenepisyohan, kundi ito ay para lahat sa gawain ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan yun. No? So, itong verse na talagang pinapangakuan naman tayo na hindi naman ito yung tinatawag na parang prosperity gospel. No? Magbigay, yayaman ka. Pero ito, tinuturo sa atin ni Lord na magbigay tayo dahil talagang karapat dapat ang ating Panginoon na bigyan natin, tulungan natin ang kanyang iglesia. So, ngayon po ay tinatawagan ko ang ating mga usher para dalhin ang ating ano ba tawag natin diyan, no? Basket, offering basket. So isingit ko lang, no, habang umiikot ang basket, no. Hindi ko nasabi, no. So hindi ito inuutos ng Diyos sa atin, no. Pero ito'y sinasabi natin sa ating sarili na pinagkakatiwalaan natin ng Diyos, no. Panalangin po natin ang ating mga offering. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka Panginoon, tunay nga na Ikaw ang aming source ng blessing, O Lord. Panginoon, sa umagang ito, kami naman po ay nagbabalik ng aming mga kaloob sa iyo. Nawa, Panginoon, ang kaloob na ito ay maging pagpapala, Panginoon, sa iyong iglesia. Lord, idinadalangin namin lahat ng mga kapatiran na pagkalooban niyo po sila ng biyaya, Panginoon, na nanggagaling lamang sa iyo. Sabi nga sa iyong mga salita, ikaw ay napakayaman, Lord. Hindi ka namin kayang i-outgive, Panginoon, dahil ang biyaya mo, Panginoon, ang iyong yaman ay sobra-sobra, Panginoon, para sa iyong mga anak. Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat kapatiran na narito, Lord, ikaw mag-provide ng kanilang pangangailangan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na maging tapat din, Panginoon, sa pagbibigay at pagtulong sa iyong iglesia. Lord, ang lahat, Panginoon, ng mga ito na aming nalikom ay iniaalay lamang namin sa iyo. Nawa ay magamit sa ikalulugod at ikalalago ng iyong iglesia. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating announcement. Ang ating Sunday service, of course, ay 9:30, pero mas maganda po sana kung narito tayo ng 9:29. So hindi po, kailangan narito po tayo ng mga at least 9 a.m. No? Para di naman po magkaroon po tayo ng konting ang tawag doon yata, settle down, no? Maano muna tayo sa upuan, no? So, lagi po nating tatandaan yan, 9:30 in the morning ang ating Sunday service. So,
Kung sa gabi pa lang, dapat wag na po tayo magpuyat, no? Sino po mga puyat dito? Ako ba yun? So napuyat kami kagabi kasi meron kaming bisita, no, galing ng Maynila at siguro mga alas 4 na, no? Oh, napuyat kami, no? Sabi nga namin kay Ate Aida kanina, Ate Aida, kagigising lang namin. Huwag kang pupunta ng 8:30. Na late kami kanina, no? So, paalala po sa lahat na kung maaari, huwag na po tayong magpuyat. Sabado pa lamang po ng gabi. So, Sabado ng gabi kasi, narito pa kami ng gabi, no? Sama namin ang ating mga youth, yung mga youth na nagkakape pa rin. Okay, meron din po tayong ginaganap na prayer meeting every Thursday, 7 p.m., no? Inaanyayahan po namin ang lahat na nawa ay makasama namin kayo sa prayer meeting, no? Mas ganda po kasi yung marami tayong nananalangin, no? Kung naaalala nyo, no? Hindi po ito exhortation, no? Naalala nyo sa prayer meeting. Ang prayer meeting kasi, nung panahon kasi ni Moises, lumalaban sila sa mga gera, no? So habang lumalaban sa gera yung mga Israelita, sila Moises nagdadasal kay Lord, no? Tinataas nila yung kamay nilang gano'n, no? Siyempre matagal ang laban ng gera. So merong katulong si Moises na tagataas ng kamay, no? Nakahawak sa kamay niya, no? So ganoon din po tayo, no? May mga battle tayo sa buhay. May mga gera tayong nilalabanan sa pang-araw-araw. Ang prayer meeting ay napakahalaga, no? Ito po ang nagiging sandata natin para tayo maging matibay. Ang simbahan natin ay maging matatag, no? At ang bawat isa ay maging tapat kay Lord. Prayer meeting every 7 p.m. Hindi po ako nag-exhort. Okay, announcement lang to. Meron din tayong Bible study sa Greenfields, no? So, every Saturday naman yon 4 p.m. So, gagala kami, si Baby Youth nandun. At narito rin ngayon, prayer meeting, Bible study sa Greenfields, narito rin siya na Sunday, no? Ganun po, no? Inaanyayahan din namin kayo na suportahan ang ating Bible study sa Greenfields, no? Nakakatuwa po dahil nung last Saturday, merong isang bagong mukha, no? Na dumating, tinanong ko siya kung paano mong nalaman tong church, yung Bible study, umattend ka na ba sa Bible study? Ang sabi niya, hindi pa. Nakita lang namin yung Bible study dito. Ang sabi pa nga niya sa akin doon nung nag-aayos kami ni Jacqueline, sabi niya, pwede bang maupo sumama rito? Open naman to sa lahat, no? Sabi niya. So, galing po, no? So, iyan po ang isa sa mga mission natin sa pagiging Kristiyano, ang magbahagi tulad ng Bible study at nakakapagdala tayo ng kaluluwa kay Lord, no? At meron po tayong gaganaping congregational meeting after ng service, no? Siguro while eating yata or after ng service. Pag-uusapan po natin, meron pa pala tayong gaganapin na family camp, no? So sa ating family camp, ito po ay gaganapin sa April 16 to 18. At meron po tayong registration fee na 1,400, no? Sa una pong makakapagbayad, meron po kayong discount, no? 1,399 na lang. Isa lang. Laki, no? Laki ng discount. So kung ang mga pamilya po natin ay makakasama, inaanyayahan po namin kayo na dumalo, no? Ang mga ganitong gawain sa mga simbahan ay nakakapagpatibay ng ating pananampalataya, no? Okay, ito po ay gaganapin sa Jabez Campsite sa Dasmariñas, Cavite. Napakalapit lang po. At meron po tayo, nasabi ko na yung congregational meeting after the service. At para naman sa mga youth, no, meron po kayong agapel meeting today. Maraming salamat po at binabalik ko kay Pastor Charles para sa ating closing prayer. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Yung isa po na nadagdag sa atin sa Bible study sa Greenfields ay bunga po yon ng pananalangin natin. Every prayer meeting, panalangin po natin ay yung curiosity po nila ang isang magdala sa kanila. Yung ma-curious po sila sa gawain natin doon,
At yun po, si ate po, ate Amy ay na-curious siya. Actually, nagja-jogging lang po siya doon, paikot-ikot, pero na-curious. At yun, dinala po ng Panginoon. So nawa, patuloy po nating ipanalangin ng ating gawain po sa Greenfield. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, muli ay papuri at pagsamba po sa oras po na ito. Na kung saan kung paano po namin sinimulan sa panalangin ng pagsamba ay ganun din po namin ito tatapusin sa isang panalangin ng pagsamba. Kaya Ama, purihin ka, luwalhatiin ka, maitaas ang iyong pangalan sa oras po nito. Higit po sa natapos po na gawain po na ito ay ikaw ang siyang nahihayag ng tama, ng totoo, at ang naitaas sa oras po na ito. Dalangin din namin, Ama, na yung katotohanan na aming natutunan ay maisabuhay po namin, may apply po namin sa aming buhay. Ama, kunin po namin itong pagkakataon na idalangin, idulog po sa inyo, mga kapatiran po namin na may sakit, may karamdaman. Bagamat hindi man po namin masambit kung sino-sino po sila, pero ikaw po ang lubusang nakakaalam ng kanilang kalalagayan, ay nalangin po namin na masumpungin nila ang kagalingan na magmumula po sa inyo. Kunin rin po namin itong pagkakataon upang ipanalangin ang mga kapatiran po namin na may mga negosyo. Itong Big's Coffee dito sa Frances at sa Makati, ang Cafe 925, ang Daily Grind, ang Bella Mama, O Lord. We pray, O Lord, na ikaw ang siyang patuloy na magkumilos, sumama sa mga kapihan pong ito. Nawa ang inyo pong pagpapala ang siyang maranasan ng mga kapihan pong ito. Tulungan niyo po sila na pamahalanan ng maayos, patakbuhin ng maayos ang kanilang mga negosyo pong ito nang mayroong takot at naaayon po sa inyo pong kalooban. Nawa ay patuloy niyo po itong pagpalain upang patuloy din po silang maging pagpapala sa iba. Nawa itong mga business po nila ito ay magbigay ng kaluwalhatian at karangalan po sa iyo at makatulong para po sa inyo pong gawain. Ganoon din po, itinataas din po namin ang PhilWeb ni Kuya Larry, ang kanyang call center. Patuloy po namin itong idinadalangin, idinudulog po sa inyo na kayo po ang siyang patuloy na magpala at magpalago ng negosyo pong ito, ng itong company pong ito. Ganon din po sa construction ni Kuya Marlon at ni Lola Ada. We pray patuloy na palaguin, patuloy na proyekto ang ibigay niyo po sa kanila. Higit sa oras sa panahon po nito ay nangangailangan po sila ng financial. Nawa po ay tugunin niyo po ang kanilang pangangailangan po na yun pagdating po sa kanila pong construction company po na ito, Lord. At dalangin din namin, Ama, sa mga kapatiran po namin na nagtatrabaho. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan. Salamat po dahil ito pong linggo na ito ay kapahingahan. Ito po ang unang araw ng linggo, araw ng pagpapahinga upang paggising namin bukas sa panibagong linggo ng pagtatrabaho, Ama, ay meron kaming kalakasan. Kaya dalangin namin ang patuloy na pag-iingat at paggabay niyo po at pagsama sa aming mga kapatid na nagtatrabaho. Ganoon din po sa mga estudyante po namin, Ama. Patuloy na karunungan, katalinuhan ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Dalangin namin, Ama, sa mga estudyante po na ito ay inyo pong ingatan. Gabayan, O Lord, igit, ilayo niyo po sila sa anumang gawa ng kaaway o sa hatak ng sanlibutan, Ama. Dalangin po namin ang mga estudyante po namin ito ay maging ilaw ng sanlibutan. Ama, patuloy po namin itinataas at pinagkakatiwala itong iglesia po namin ito, itong The Lord Reign Christian Church po na ito, O Lord. Alam po namin, O Lord, na ikaw ang ulo ng iglesia pong ito. Sa iyo po ang iglesia pong ito, kaya po kami ay naniniwala na ikaw po ang siyang magpapalago ng iglesia pong ito. Ikaw po ang siyang magdadagdag ng mga bagong kaluluwa sa iglesia pong ito. Dahil sa iyo po ito, ikaw po ang naghahari po dito. Kadalangin po namin, Ama, na anuman po ang bagay na ipapagawa niyo po sa iglesia pong ito ay nawa ay malakaran po namin. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming gawain sa lugarin ng Greenfields, O Lord. Papuri at pagsamba, O Lord, at pasasalamat sa panibagong kaluluwa na idinagdag niyo po doon.
Nawa ay Lord ay hindi yun yung unat uli na makasama namin siya, kundi patuloy na po namin siyang makasama doon. Salamat o Lord sa pagtugon niyo po sa panalangin na ikaw ang magdala ng kaluluwa doon. Kaya Lord, patuloy na panalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magdagdag ng kaluluwa sa lugarin po ngayon. Patuloy niyo pong bigyan ng curiosity ang mga tao po doon, na nananahan po doon upang makiisa, makibahagi sa gawain po namin. Kaya dalangin po namin sa pansamantalang pag-iwahiwalay po namin, dalangin po namin ang inyo pong pag-iingat at ang inyo pong paggabay po sa amin. Dalangin po namin sa pag-uwi po namin ay maging pagpapala po kami sa aming mga kapatid, sa aming kaibigan, sa aming asawa, O Lord, aming kapitbahay, even sa aming mga kaaway, kung meron man kami kagalit, O Lord, ay maging pagpapala po kami sa kanila. Mabuo muli yung relasyon na nasira po niya. Kaya Lord, dalangin po namin ang pagpapala mo po sa bawat isa. Patuloy niyo po na pagpalain, patuloy niyo po palakasin ang pananampalataya ng bawat isa po dito. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang bawat pamilya ng kapatiran na nandito po sa oras po na ito. Ikaw po ang siyang magbigay ng kapayapaan sa bawat tahanan ng bawat isa po na nandito. Muli, Lord, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras po nito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako po ay naniniwala na naengkwentro po natin ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya hayaan nyo po na tanggapin nyo po itong pagpapala mula po sa ating Panginoon. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang threefold name. God bless everyone. Jesus loves you.